1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Hindi ako pumasok today kasi nga medyo masama ang pakiramdam natin sa init siguro ng panahon. Kaya yung timpla ng katawan natin talaga not well. Pero eto, syempre, tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin ang laban, at tuloy pa rin syempre ang chika. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo. Pero syempre, bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan na talaga naman, laging nakatutok dito. So, salamat. At saka sa mga bago nating subscribers, hello and welcome to my channel. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin chika, ito nga, nako, pinag-uusapan sa social media ang pagpunta ng Miss Cosmo sa Myanmar dahil ngayon ay nasa Myanmar nga ang reigning queen ng Cosmo at ayun, so siguro para mag-promote at syempre nakita na nila yung magiging candidates ng Miss Cosmo at saka yung national director para sa Myanmar. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay ayun nga. So, syempre, pasipsip yung national director. At ayun, so sinisimulan na nila ang trabaho nila, di ba? Tinatrabaho na nila ng maigi ang Miss Cosmo. At happy naman ako kasi syempre, si Miss Cosmo ay may ganap at nandyan nga, pero hindi nila inimbitahan si Miss Philippines, remember? Di ba? Ang inimbitahan lang nila yung mismong title. Sa bagay, hindi naman trabaho ni Chelsea talaga na magpunta sa mga event para sa mga iba't ibang bansa. Ayan, nagtrabaho ng Miss Cosmo title holder. Pero kasi, malapit lang naman ang Myanmar sa Vietnam. Bakit hindi na nila inimbitahan? Kasi nga, syempre, ayaw nilang ma-spoil yung kung ano man yung mga plano nila dyan. Charot! Anyway, so ayun nga, na-meet na nga nila ang pambato ng Myanmar sa susunod na taon para sa Miss Cosmo. And then, ayun, so siguro tinitignan ni Myanmar, dapat ganito ang looks, dapat ganito ang eksena. At para syempre, para mas maagang na yan, pagpe-prepare niya para sa Miss Cosmo ngayong taon na to. And good luck sa kanila. So, alam na ninyo, kapag nanalo yan, di ba? Ibig sabihin may mekos-mekos. Charot, hindi, wala. Ibig sabihin ay tinatrabaho na nila para manalo sila sa kompetisyon. Kasi sabi ng ganon, dapat trabahuhin mo, dapat alamin mo kung ano ang hinahanap, dapat alamin mo kung anong meron. Makipag-meeting, di ba? I-meet sila ng bonggang-bongga. Ayun ang kulang sa atin So, medyo tayo kasi hindi tayo pasipsip. Charot. Lumalaban tayo ng pata. So, di ba? Sila hindi. Ganon! Anyway, hindi. Parang feeling ko ginagawa lang nila yung trabaho nila para manalo. Kasi nga, nung nakaraang taon ay naka-top 5 sila. So ngayon, tinatry nilang mag-title. Hindi naman porket Myanmar ang bansa nila ay hindi na sila pwedeng manalo sa international stage. Lalo na alaga to ni di ba? Ni Mr. The King Cobra. So yun. So natural po, protektahan niya ng bonggang-bongga. Alam naman na natin kung paano yan nakipag-away sa Miss Grand nung during time ng Miss Grand International. And then for sure, ganun din yung ginagawa niya ngayon talaga sa mga alaga niya na pinoprotektahan niya, tinatrabaho niya, pinag-aaralan niya yung pageant para manalo sila. Good luck, di ba? Ay nako, nakakaloka yan. Pero ito ang mas nakakaloka. Dahil sabing ganon,
dalawang reyna na inaayawan ng mga tao. Ang naging reyna ng Miss Cosmo nung nakaraang taon at saka si Fatima. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay wala naman tayong magagawa. Choices yun ng mga tao na ayaw sa kanila kasi hindi naniniwala sa kanila. Pero in fairness naman sa mga reynang to, katulad na lang nung kay Miss Cosmo, pag nagsasalita siya talaga, sobrang bongga. Tapos ito din naman si Fatima, kapag nagsasalita siya, nagwo-walk out siya. Charot. So, sabing ganon ni Miss Cosmo, we don't talk, we walk. Ayun yung trademark para kay Miss Cosmo, na naloka ang lahat. Tapos ito naman kay Fatima, I'm not perfect, I'm just Miss Universe. O, di ba nga, dapat pag Miss Universe ka, dapat mukha kang perfect. O, di ba? So, nakakaloka sila sa mga dialogue nila. Pero, ang nakakaloka na nakoronahan sila na hindi natin alam kung bakit. O, di ba? Na hanggang ngayon, issue pa rin yun. Dahil, hindi talaga matanggap ng mga Pinoy ang pagkakapanalo ng mga dalawang reynang to. At kahit natapos na ang reigning ni Miss Cosmo, parang nagtataas pa rin ang kilay natin. Paano nga kasi, di ba? Dito kay Indonesia, parang nakakaloka naman talaga. Parang nakakaloko, ganon. At lalo na rin kay Fatima sa Miss Universe, parang nakakaloko ng pagkatao, di ba? Anyway, good luck na lang sa kanila sa reigning nila at good luck na lang kung ano pa yung mga journey nila dito sa mundo. At syempre, wish all the best para sa kanila. Naniniwala naman ako na kaya naman nila yan. Ganon! O, diba? At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Makabebe, Pampanga na si John Bonifacio dito sa Mr. Worldwide. Anong masasabi mo, Mama Sam? Well, yung masasabi ko, yummy. Charot. So, yummy naman talaga siya kapag tinignan mo ay talagang napakaganda ng katawan. Napanood nyo na ba ang eksena niya? Kasi ako, yes. Charot. Anyway, ako, looking forward ako kung ano ang makukuha niya dito, na Corona. I hope na mag-title siya kasi sabi ko nga pwede naman. So, mas gusto ko makuha niya ang Mr. International kasi parang feeling ko kapag Mr. International siya, magkikita kami dito sa Thailand. Or Mr. Global. Ganon yung mga gusto ko makuha niyang title. Basta gusto ko siya ma-meet in person kasi syempre, yung napanood ko siya, alam na ninyo na talagang sobrang grabe, nakaka-interesadong makita siya in person kung gano'n nga ba siya kagwapo, gano'n nga ba siya katangkad, at higit sa lahat, kung gano'n ba siya kabait. Oo, yon. Paano naman kasi, mabait naman daw talaga to, at ayun nga, looking forward ako. Sana kasing ano din siya, kasing bait din siya ni Kenneth Marcelino. O parang feeling ko magmi-Mr. Cosmopolitan to. So, yon. Ay, kaya lang, ang Mr. Cosmopolitan gagawin sa Vietnam yata. O, so yon. So, good luck na lang. And then, wish all the best para sa pambato ng Pampanga dito sa Mr. Pilipinas Worldwide na nakaka-excite. Pero ito ang mas nakaka-excite. Kahapon nga, nilabas na ng Miss Universe Philippines ang mga photos ng mga candidates kung saan naman ay nakasuot sila ng swimsuit. Ito yung swimsuit photo shoot nila na pinagkakuluhan kahapon ng bonggang-bongga. Diyos ko, syempre, ang 51 candidates ay talaga namang palaban. At ayun nga, at naloka ang lahat. So, sabing ganun, ano daw ang masasabi ko sa swimsuit pose? Syempre, ni Bella Ismael na isang ballerina ang kanyang drama. So, yon. So, well, ang masasabi ko, maganda dahil nakatipto siya at talagang bongga. So, hindi naman ako nagulat doon dahil syempre alam ko naman na ito naman talaga ang ginagawa niya at magaling naman din talagang ballerina, di ba? So, kumbaga para sa akin ay na-wonder lang ako kasi syempre I'm looking sa mga girls na, alam mo yun, naka-post ng bonggang-bongga na hindi kinakareer. Oo. Gusto ko lang yung simple lang pero makikita mo yung ganda ng katawan, haba ng legs, syempre ganda ng pose at facial expression ng mukha. So yun yung mga hinahanap ko. Kaya hindi ko siya napasama. Kasi parang feeling ko, she's not promoting a swimsuit competition. She's promoting parang silang may ballet dancer, yung parang ganon, pero parang magsasayaw siya na kailangan natin panoorin, yung mga tipong ganon. So, hindi ko siya napili. Tapos at the same time, sobrang naliliitan talaga ako sa kanya na parang sabi ko,
siguro dahil ang layo ng kuha, kaya parang sabi ko, ba't ganon? Parang ang tingin ko sa kanya, parang high school, ganon. Pero syempre, alam ko naman nakakabog naman ang Bella Ismael. At syempre, nandoon ako na pinagdadasal ko na sana nga makamit niya kung ano yung gusto niyang corona dito. Malay mo, siya ang tanghalin na bagong Miss Universe Philippines at siya ang manalong Best in Swimsuit sa susunod na competition nila sa darating na sa Boracay, di ba? So, yon. So, looking forward pa rin ako kay Bella Ismael. Kaya lang, hindi ko lang siya talaga napasama kasi ang dami-dami kasi na mga choices na pwede mong pagpilian. But, syempre, kanya-kanya naman tayong opinion. So, maaari sa inyo, panalo, sa akin ay hindi. But, hindi ibig sabihin nun, hindi na siya panalo ha. Syempre, inahangad pa rin natin na mag-champion siya dito sa competition at wish all the best para sa kanya. Medyo naloka lang ako dun sa photos kasi parang may sayaw, charot. So, yan. So, parang kasi ganun yung dating sa akin. Tapos pinagduktong-duktong pa ng mga ilang tao na parang, naloka ako. Pero feeling ko naman sa iba naman ay magtatap naman siya ng bongga-bongga. Diba? Kaya good luck. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, syempre pinag-uusapan na lang din naman ang Miss Universe swimsuits photos ng mga candidates. Ano naman daw ang masasabi ko sa pambaton ng Sultan Kudarat, Pampanga, at saka syempre kay La Union. To be honest, ang gaganda nila. Ang gaganda nila sa mga posing. Siyempre si Pampanga para alam modela. So nakita ko sa kanya, hindi yung ganda ng katawan eh. Ang nakita ko sa kanya yung ganda ng pose sa kanang mukha. Na parang, wow, ang hot. Ganon. Halloween ba te? Charot. Hindi, in fairness, ang ganda talaga ng pose niya. Parang supermodel ang datingan sa akin. At masasabi ko na, wow, fantastic. Great ang pose, ganon. And then, ito din si Sultan Kudarat na napaka-sexy tignan. Kasi nga, di ba, parang, para siyang Lara Higaman, ganon. Pero sabi ko nga, yung isang binti niya, parang pag pumokus ka doon sa binti niya, dapat mas strong pa yun, mas maganda, ganon. And then, sumunod ay si La Union. Si La Union, oh my gosh, sobrang naloka talaga ako. Sobrang ang ganda. Beauty queen. Ganon. Yung pose niya talaga nakaka-beauty queen ng bonggang-bongga. Kaya, winner sila para sa akin. And then, ito daw si April Smith. Ano daw masasabi ko sa post ni April Smith? Well, ang masasabi ko, she's a very strong and she's a very powerful. Yung mga nerves niya talagang pak na pak, ang lakas, ang gandang tignan. Ang alam ko pumasok siya sa akin parang nakalimutan ko. Oo. Pero in fairness talaga kay April Smith, isa siya sa mga nagustuhan ko nakuha at maganda, very strong yung ipinakita niya. At dito talaga bawing-bawi talaga ang April Smith, 'di ba? So 'yun. So sobrang winner. Actually, lahat naman sila magaganda, magagaling yung mga posing. Kaya lang, syempre, nandoon ka sa part na parang naghahanap ka talaga kung sino talaga yung the best sa paningin mo at sino yung mukhang beauty queen pa rin at the same time, di ba? Kaya, laban. Yan! At para naman sa sumunod natin, chika, ano naman daw ang masasabi ko sa posing ni, syempre, ito nga, ang pambato daw ng Cebu province na si Nicole Bermeo. Yon, si Nicole Bermeo, to be honest, maganda naman yung post niya, kaya lang parang sobrang naloka lang ako kasi parang ang payat niya na pala. Ganun na siya kapayat. So parang hindi ako sanay. Parang ang feeling ko, hindi pa ganun ka-firm ba? Yung parang naaanuhan ako, parang naninibago ako sa katawan niya, kaya parang hindi ko siya masyado naging bet doon sa swimsuit photos. But ganda ng mukha, syempre hindi pa rin matatawaran ang beauty na meron siya. At masasabi ko naman na wow, ang ganda pa rin talaga niyan tignan kahit naka-swimsuit na siya. Kaya lang hindi ko lang nga mapili kasi nga medyo naloka talaga ako ng bonggang-bongga sa kanya na parang ganito rin pala talaga siya kapayat at hindi ako na-impress masyado. So sorry guys, pero I love
Nicole Bermeo. Naniniwala naman ako na malayo pa rin ang mararating ni Nicole Bermeo sa kompetisyon na to. Kahit pa sabihin pa natin na hindi siya choices dito sa swimsuit photos. Photos lang naman to. Hintayin natin yung kanilang actual na galaw, and then doon malalaman natin kung sino nga ba ang tunay na kakabog ay eksena. Kasi syempre iba pa rin yung nag-execute more than doon sa photos lang yun nakikita mo. Kasi syempre yung photos post lang yun. Kaya lang kasi sa posing kasi medyo dito makikita mo kung ano ang kakalabasan ng pagtayo niya sa harap ng camera, di ba? Na naka-swimsuit siya. Kaya doon, parang sabi ko, sayang. Inaabangan ko kung ano ang magiging eksena, ano pa yung mga momento na ipapakita niya. But laban, kaya ninyo yan. So, yun. Nakakaloka kasi. Naloka talaga ako ng bonggang-bongga. Pero ito ang sumunod na chika. Ewan ko kung maluloka ka, mama. Sa pambato ng Colombia sa Miss International 2026 na si Maria Antonia. Tingin mo, Mama Sam, malakas ba ang laban ng Colombia ngayon sa Miss International? Actually, yung mga Colombian beauties, magaganda naman sila. Tapos yung laban nila, mas parang umaangat kasi mas nakakapag-prepare sila. At in fairness, ang mga kinukuha talaga nila, mga matatangkad na kandidata. Kaya lalo silang pumapalo sa Miss International. And then yung bago nilang pambato ngayon, sabi ko nga, may chance, di ba? Kasi Colombia kasi ang nanalo. So, pwedeng mag-back to back. Kasi sobrang ganda din talaga ng bago nilang panlaban sa Miss International. And then, ayun, looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena niya. But for now, masasabi ko, kaya uli netong maka-top 5 sa Miss International. Kasi nga, yung beauty, but depende sa preparasyon, depende sa gagawin niyang eksena sa Miss International ngayong taon na to. And looking forward talaga ako sa magiging eksena at ganapan niya. So, yon, and good luck sa kanya. Di ba? At wish all the best para sa Colombia. And then, para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin si Miss Eco International, handang-handa na. So, magsisimula na nga yung laban niya sa isang buwan. And then, looking forward ako na makuha ni Gabi talaga ang back-to-back para sa Pilipinas dito sa Miss Eco International. Medyo nakakakaba, pero nakakatuwa kasi kay Gabi. Talagang pinagtatrabahuhan niya ng maigi, tapos may mga ginagawa siyang mga charity, tapos may mga ina-attendan talaga siya, mga eksena at mga event, di ba? Kaya parang nakakatuwa na meron tayong kandidatang ganito na alam mong kakabog pagdating sa international pageant. I hope na hindi sana masayang si Gabi kasi beauty talagang pasok, tapos yung talino, talagang swak na swak, tapos nandoon din na talagang alam mo na lalaban. Kaya I'm so excited para sa Miss Eco International this year kasi naniniwala ako na kayang manalo talaga ni Gabi dito sa competition na to at naniniwala ako na kakabog siya talaga. Ay nako, wish all the best para kay Gabi, di ba? At good luck, di ba? So yon, ayun lang naman talaga ang pwede natin sabihin sa kanya, kundi good luck at suportahan ng bonggang-bongga. Pero ito ang sumunod na chika, sabing ganon, Olivia Yates, pinuri ang post ni Miss La Union dito sa swimsuit photos ng Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Nakakatuwa kasi kahit mga taga-international, inaabangan talaga ang pambato natin sa Miss Universe Philippines. At inaabangan nilang manalo talaga itong si Miss La Union, syempre si Bea. So, dito pa lang, masasabi mo na hindi lang mga Pilipino fans ang naniniwala sa kanya na kaya niyang manalo ng Miss Universe Philippines o dapat siya ang manalo ng Miss Universe Philippines kahit mga taga-ibang lugar. Kaya ngayon, I'm so excited kasi kahit dito sa Thailand, pinag-uusapan na si Bea na parang sinasabi nga nila na parang, oy, magiging malakas ang laban ninyo kung mananalo yan si Bea, nakakatakot. Sino kaya itatapat sa kanya ng Thailand? Ako, to be honest, kahit pa ilaban nila yung pambato nila ngayong taon na to, naniniwala ako na kaya talagang mag-penetrate nila Union sa competition ng Miss Universe Philippines. At ngayon pa lang nakikita ko na parang, wow! So parang
pinagkakaguluhan na siya hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa at excited sila para sa magiging eksena nga at kung mananalo tayo Miss Universe Philippines, ayan ang kaabang-abang, diba? So yon, kung mananalo talaga sila Union ng Miss Universe Philippines, yan yung kaabang-abang at looking forward tayo sa magiging ganap at eksena niya pagdating sa international stage. So, yon. Ngayon pa lang, talagang sabi ko ngayon, nakita ko yung picture niya kahapon. Wow! Ang ganda, very Filipina, very beauty queen. Kaya sabi ko, nakakaloka talaga tong babaeng to. Paano mo aayawan? Paano mo tatanggihan? Paano mo sasabihin na hindi ka naniniwala sa kanya? Eh, yung photos pa lang niya, Diyos ko, wala pa siyang ginagawa doon. Nakatayo lang. Parang, gandang-ganda ka na. So, pero ikaw ang tatanungin ko, na-impress ka ba talaga kay Bea? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.